Buenos dias, damas y caballeros. Another day, another walk the talk session with the Vlogcaster. Okay, so yan ha. Hanggang ngayon, triggered pa rin tayo lahat dito sa desisyon sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Tama yung mga observation nyo, mas lalong maging mayabang ito. Mas lalong sa tingin niya, he is unstoppable. He is on top of the world. So, nakakatuwa yung mga justification na mga COMELEC officials. Meron pang isang commissioner kahapon who obviously voted to clear Marcoleta on charges of violating the SOSE requirement, statements of expenditure and contributions. Ay sinasabi nung COMELEC na COMELEC Commissioner Dulay na ministerial lang daw trabaho nila. Kumbaga tali yung kamay nila, kumbaga parati nila sinasite, pati yung spokesperson ng COMELEC, na ang problema talaga dyan sa Omnibus Election Act, yung mga amendments dyan na ginawa yung culpability lang sa SOSE violation doon sa lalo na kung yung donation ay ginawa before the election period. Ang liability lang yung donor, andun sa donor, hindi sa recipient ng donation. Pero kwan lang man tayo dito sa Vlogcaster channel, sentido común lang tayo. Bakit gagawa ng contribution yung isang tao kung wala naman siyang hinintay na kapalit, o wala naman usapan sila na meron quid pro quo? Kumbaga anong akin dyan? Hindi naman yan magbibigay ng contribution kung wala si Eddie. Si Eddie, ako kung wala si Ayong akin. Siyempre may kapalit yan. What's in it for me? Diba? Sa English, what's in it for me? Anong akin dyan? Hindi na tayo lumayo. Dito lang sa amin sa subdivision, may bilyonaryo dito na nagbigay ng 50 million sa campaign ni President Bongbong Marcos. Yun, in-appoint sa cabinet. Nagbigay ng 20 million sa senador. Ayun, nakakuha ng projects. So, ganon. Ganon ang patakaran talaga. So, bottom line is, wala namang gago, mga negosyante, magbibigay ng malaking donasyon at sasabihin for love of God and country yun. Tayo naman dito sa Vlogcaster ang tunay talaga na nagbablog, nagbibigay ng oras. O tingnan nyo, gumagasta ng para sa mahal-mahal na ekwipahe galing sa sariling bulsa, at syempre sa tulong na rin ng ilan mga nagdo-donate sa atin. Pero walang kapalit na project, walang kapalit na 500 to 5 million a month from Romualdez o from President Marcos o from
ni Dutertes o sino pa man. Pero tayo yun. Yung mga negosyante na nakikipag-deal sa politiko, parati merong kapalit. O ito, tinan mo na lang itong si Mel Robles. Ibigan ko pa naman ito ng PCSO. Isa rin malaking donor ni President Bongbong Marcos, 50 million. 50 million pesos sa campaign. At nandyan yan sa sose ni Presidente. Anong kapalit? PCSO. Inappoint siya sa PCSO. So siguro bilyonaryo na yung kaibigan ko ngayon. Multi-billionaire na yung kaibigan ko ngayon. Pakape ka naman. PCSO chair. Mel Robles. So, ganyan. So in short, meron talaga kapalit. Kaya dapat i-trace yung sino ang nagbigay, both yung nagbigay at saka yung tumanggap. Kasi wala namang bibigay kung walang tatanggap eh. In fact, yung mga kandidato pa humihingi ng donation. Kapalit, siyempre, mga projects, appointments, pwesto sa gobyerno. Ganon. Parati yan may kapalit. Imposible yan walang kapalit. So, kaya mali itong sinasabi itong si Commissioner Dulay na wala talaga sila magawa dyan. Kung wala pala magawa, i-abolish na lang COMELEC. Kung napaka-useless na pala ang COMELEC. Kaya maganda yung interview ng isang dating commissioner na si Louis Tito Guia. Na na-interview siya ng News 5 at sinabi niya hindi naman talaga ministerial. Kumaga, hindi naman talaga parang flower base lang sila dyan na wala silang magawa. Na parang helpless and useless na sila dahil parang parati nila bine-blame yung batas na ginawa pabor na pabor sa politiko sa mga election offenses. So sabi niya, hindi naman. Sabi niya, mali daw yun parati sinasabi na ang kaya pinalusot nila si Marcoleta dahil naganap yung 140 million donation nung hindi pa siya kandidato. Kaya hindi daw yun election offense. So kaya lusot siya sa SOSE violation. Sabi ni Gia, pwede naman tingnan ng COMELEC hindi lang yung timeline, yung kailan ba nagbigay, gano'n. Sabi niya dapat ang tiningnan ng COMELEC or sana sinuri nila yung kung saan ba napunta yung pera. Tama rin naman. Hindi yung kailan nagbigay, saan ginamit yung pera. Ginamit sa campaign eh. Hindi naman pwede bumili siya ng helicopter sa pera na yun. Ginamit sa campaign eh para manalo. Morning. Para manalo as senator in 2025. So sabi niya dapat pinocus yung discussion kung nagamit ba sa eleksyon o hindi. Kasi kung nagamit sa eleksyon, sabi niya, kaya nga meron SOSE tayo para to level the playing field. Kumbaga, walang kandidato na masyadong maraming donors o masyadong mayaman na magiging more favorable yung or may mas nakaangat siya, mas malaki ang chance siya manalo. Kumbaga pera-pera na lang ang eleksyon sa Pilipinas. Kaya sabi niya
dinidiscourage nila na parang yung mga politiko na parang binebenta na lang yung posisyon nila. O sige, bigyan mo ako ng pera, ganito, ganito. O sige, kailangan ko ng 100 million. Pag nalalo ako, yung 20 million mo maging 200 million yan. Ganon. Bibigyan kita ng project ng 2 billion. Commission mo doon. So, bawing-bawi ka na, ha? Ganon. Ganon eh. So, kaya meron nga sose. Kasi gusto nila, meron rin transparency. Kung sino ba ito nagdo-donate? Ano ba ito? Mga contractor ba ito? Tulad yung kay Chis Escudero, contractor. Yung nag-donate, pero pinalusot pa rin nila. So, dapat ganun. May transparency, may accountability, at level the playing field. Kumbaga, kawawa naman yung mga politiko or yung mga aspiring politicians na wala pang pera na wala silang chance manalo sa eleksyon dahil lang hindi nila binebenta yung pwesto nila. Kasi parang bentahan na yan ng pwesto eh. O sige, tulungan mo ako, mag-raise funds ako, 200 million. Pag sa 200 million na yan, panalo na ako. Kung manalo ako, billion na project naman ibigay ko sa'yo. Bawing-bawi. Kina mo ito, si Mel Robles, ilan times na kaya o na-multiply yung 50 million investment niya kay President Bongbong Marcos. Dapat ganun yung mga nagdo-donate, hindi merong batas, dapat yung nagdo-donate hindi ina-appoint sa gobyerno eh. Lalo na sa ahensya na, di ba? Inimbestigahan na ito ni Senator Raffy Tulfo na peke daw yung mga pinipeke daw yung mga winners. So kung nameke ka ng mga winners ng 50 million each, kung nameke ka ng 10 winner na ganun, uy, meron ka na 500 million. Wow, sobrang bawing-bawi yung 50 million. Kung totoo yun, kung totoo yun, kung yung findings or yung expose ni Raffy Tulfo. Problema lang tumahimik na si Raffy, baka nanalo na rin sa sweepstakes. Ay, grabe talaga. Kaya kahit gusto natin suportahan fully itong Marcos administration, ganun din, magnanakaw rin mga ina-appoint. So, same lang. May music na naman. Turn back tayo, turn back. Buti na lang, bawal sila sa weekday dito sa loob. Dito na lang tayo sa loob ng subdivision. Okay, so yun ang tama yun si ex-Comelec Commissioner Louis Tito Guia na hindi dapat ang pinuntuhan lang or i-review lang yung timeline na natanggap yung donation habang di pa siya kandidato. Dapat sinuri nila at sabi nga niya, pwede naman kasuhan nila eh si Marcoleta, bahala na sa korte, at baka umakyat pa si Marcoleta sa Supreme Court, o bahala na Supreme Court mag-decide. Pwede nyo naman kasuhan si Marcoleta, and then tingnan na lang natin kung sino bang tama, kasi hindi lang issue dito ang timeline or kailan anong panahon natanggap niyo yung pera, kundi yung issue ay kahit nga yung donation naganap before the election pero ginamit niya sa election, yun naman ang punto ng batas. Yung mga politiko na who engage in political post for sale, pag na yan, pagbebenta na yan ng mga posisyon eh. Pagbebenta na yan, parang sugal yan eh, parang sugal.
O sige, bigyan mo ako ng 20 million. Kung manalo ako, ikita ka sa akin ng 200 million in projects. Or 1 billion. Ganon. Ha? Commission mo na yun. 200, 500 million. Ha? Kung 1 billion bibigyan kong infra project sa'yo, pwede kita ka doon ng mga 300 million. Bawing-bawi na yung investment mo. So gano'n na nga, government position for sale na nga lumalabas. So which defeats the purpose of the law. So kaya yun, dapat talaga na the COMELEC should have been more aggressive sa action nila. Hindi yung parang sasabihin lang ministerial, wala na kami na magawa, tali ang kamay namin dahil ganyan ang batas. Kasi tiningnan nila yung timeline lang. Hindi, what should be looked into is the purpose of the money, why the money was given. That's the objective, that's the spirit of the law. Ayan, maraming construction dito. Kahit daming trucks, kahit umakyat na sa 50,000 per square meter yung mga lupa dito, marami pa rin bumibili ng lupa at gumagawa ng bahay. Mga contractor kaya ito, mga flood control contractor kaya ito. Tingnan natin, ha. Papatay na ako ng mga kapitbahay ko dito, ha. Dado ito pakialamero si Bata. Yan, ha. Yan, sana baka kuwan yan, ha. Baka politiko na naman nagpapagawa ng bahay dito sa position for sale scheme. So hindi talaga that this malpractice will never end. Will never end. Pondo kapalit ng proyekto or government appointed position. Hindi yan, that will never end. At lalo na meron tayong COMELEC na konsentidor. Kaya tama talaga yung mga sinasabi nyo sa observation. COMELEC lang talaga ang kayang gawin ng COMELEC. Okay, sige, hanggang dito lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.